Hello po, magandang umaga po sa bawat isa. Pasensya na po. Medyo nakakagulat pero pababa na po rin kasi tayong lahat na gusto ko lang po kunin yung pagkakataon na ibahagi sa inyo ang mabuting balita sa umagang ito. I'm just here to share the word of God to bless you with the truth that will set you free. So today, nais ko lamang po ipaalala sa bawat isa. Kaya po may mga ganito na may nagbabahagi po sa inyo ng salita saan man panig ng mundo. Dahil hindi po natin alam kung anong mangyayari sa atin bukas. Hindi tayo sigurado na maaaring mamaya bukas o sa makalawa matapos na ang buhay natin. Magunaw na ang mundo. Hindi ka sigurado sa mangyayari bukas. Sabi yan sa Santiago 4:14. Buhay ay parang isang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala rin pagkatapos. Ganyan po kabilis ang buhay ng tao. Alam niyo po ba, tunay pong may patutunguhan ng ating mga kaluluwa, maalinman sa langit po o sa impyerno. Ito po ang katotohanan. Hindi ka maliligtas ng kahit anong relihiyon, kayamanan o kahit sinong bagay o tao dito sa mundong ito. Tunay po na walang kahit sino man ang makapagliligtas sa bawat isa o kahit ano man ang makapagliligtas dahil lahat na nakikita mo at nahahawakan mo sa mundong ito, darating ang panahon sa paggunaw ng mundo, wala na po yan. Magiging abo ang lahat ng iyan. Tanging isa lamang po ang daan patungo sa kaligtasan. Ito po ay si Jesus Kristo. Siya lang ang tanging daan, katotohanan at ang buhay. Wala nang iba pa. Wala nang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus. Hindi natin kayang linisin ang ating sarili, baguhin ang ating sarili at iligtas ang ating sarili sa kasalanan. Kahit sino ka pa, mahal ka na ng Diyos at handa siya na linisin ka sa iyong mga kasalanan. Kaya nga namatay po si Jesus sa krus ng Kalbaryo upang malinis ka sa iyong kasalanan. Tanging dugo lamang ni Jesus ang makapaglilinis sa atin pong mga kasalanan. Makipagrelasyon po tayo sa Panginoong Jesus. Talikuran natin ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos dahil siya lamang po ang makapagbabago ng ating buhay. Maniwala ka na tunay at tapat ang pag-ibig sa ng Panginoong Jesus. Tunay na siya ay pinako sa krus na matay, inilibing at nabuhay para sa iyo. Bigyan ka ng bagong buhay, buhay na ganap at kasiyasiya at buhay na walang hanggan dahil mahal na mahal ka niya. Kung nararamdaman mo walang nagmamahal sa iyo, walang tumatanggap sa iyo, walang nakikinig sa iyo, walang nag-appreciate sa iyo, alam mo ba, araw-gabi nung pinagmamasdan ka ng Diyos, yun po ang nais ko po na higit sa lahat na iparating sa inyo ngayon sa mensahe ko po, mga kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ang Panginoon hindi siya naghahanap ng perpektong panalangin, naghahanap siya ng pusong handang manalangin, pusong handang magpakumbaba sa Kanya, pusong handang magsisi sa kasalanan at pusong handang sumunod sa kalooban niya. Maaari ko lamang po kayo panalangin ng Ama naming Diyos ng buhay. Salamat po sa araw na ito, O God. Naniniwala po ako, Ama, isa man o dalawa sa van na ito, Panginoon, ang magsisi sa kasalanan at bumalik sa iyo, Panginoon, ay nagdiriwang na ang buong kalangitan, ang iyong kaharian, dahil mahal na mahal mo po ang bawat isa, Ama. O Diyos naming buhay, dalangin ko, Panginoon, na gawin mo pong matabang lupa ang puso ng bawat pasahero at maging si manong driver, O God, na mapagtaniman ng iyong buto ng buhay at katuwiran, Panginoon, na makapagbabago ng bawat puso, makapagbabago ng bawat buhay, O God. Tulungan niyo po sila na makilala ka, Jesus. Tulungan mo po sila, Panginoon, na maranasan ng presensya mo, O God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na hanapin ang iyong magandang mukha at makilala ka. Dahil ito'y tunay na makapagbabago sa puso nila at makapagliligtas ng kanilang kaluluwa. Holy Spirit, touch them, fill them, O God. I-bless niyo po ang bawat isa na naririto, Panginoon, at pakaingatan saan man mo po kami dadalhin. Maraming salamat po. Dalangin ko'y kaligtasan sa bawat isa at sa pamilya ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Ama, maghari ka. Amen. Maraming salamat po.